Guys, for today's video, we'll be discussing kung ang bills payment business ba ay still profitable this 2023. Tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small businesses, and other good financial practice na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So guys, dati, around 2015, 2016 yata, medyo malakas pa talaga ang bills payment. During that time, hindi pa nag-o-offer si Paymaya ng bills payment. And limited pa lang ang may bills payment na service sa market. Sila yung yung mga third party pa talaga, yung EasyPay, yung mga ganyan. True Money, yan, Loadmana, Posible. Hindi pa ganun ka rami ang nag-bills payment. And then yung mga third party service provider, hindi rin ganun pa karami before. So, medyo mataas pa ang kitaan sa bills payment. Like for True Money na lang if I remember it correctly, it's 5 pesos per bills. And wala pang condition nun. Kahit ang bill na bayaran mo lang is 50 pesos, kikita ka ng 5 pesos. Ganun dati. And then eventually, nagkaroon ng Maya, Paymaya. And you can pay your bills through Maya. And maganda siya guys, kasi 10 pesos ang kita kay Maya. 10 pesos yung commission mo every bills na babayaran mo. And then eventually, yung 10 pesos naging 5 pesos. Kay True Money naman, yung 5 pesos naging 3 pesos na commission. And then, recently, last year, yung 5 pesos naman ni Maya, naging 2 pesos na lang yata, or 3 pesos. Okay, so, pag-usapan natin kung profitable pa ba siya. Profitable naman, kung by definition of profit, ang mo lang naman sa pag-bills payment is yung time and effort and pamasahe sa pagpunta ng bangko para mag-deposit ng pera. Or, kunyari, i-transfer mo from your bank account papunta, i-cash in mo. Yun lang naman ang charges. Kung sa tingin mo, magde-deposit ka ng 50,000 pesos, pamasahe mo, magkano? 24 pesos. Minimum, 24 pesos. Tapos, ilang bills payment ang magagawa mo doon. Kailangan mo palabasin yung 24 pesos. So, profitable pa ba? So, ililay ko sa inyo yung mga scenario, guys. And kayo mag-determine kung profitable ba siya. 24 pesos minimum na pamasahe mo. So, kung ilalaan mo yung 50,000 na yun sa bills payment, sa tingin mo sa halagang 2 pesos or 3 pesos per bills payment, kikitain mo yun. Guys, yun yung default commission. So, nasa sa inyo rin guys kung maglalagay kayo ng convenience fee. Pero as a default, hindi siya nilalagyan ng convenience fee. Meron kasing billers guys na may convenience fee. For example, si Converge, meron siyang talagang convenience fee. Tapos, kung ikaw na agent or nagpapa-bills payment, yung convenience fee na yun, dadagdagan mo pa ng additional convenience fee. Magkano nang babayaran ni customer? Minimum na 24 pesos na pamasahe mo dahil nag-deposit ka. Tapos, yung 50,000 na yon or kung magkano man nade-deposit mo, mapapalabas mo ba na ilang bills payment yun? Malakas ba? Marami ba talaga nagpupunta sa'yo na customer para mag-bills payment sa'yo, magbayad? Kung ang sagot mo dyan is yes, siguro worth it, di ba? Pero kung sagot mo dyan is konti, ang nagpapa-bills payment sa'yo, tipong 10 sa isang buwan, worth it ba yon? I guess, hindi. Diba? Pero sa tingin nyo, worth it ba? That's one scenario. Number 2 scenario, the risk of magkamali is high. So, pag nagkamali ka, pahirapan na kumontak sa customer service nyo at mag-request ng reversal. Meron pa dyan, kunyari Meralco ang binayaran mo, minsan hindi na siya mare-reverse. Ang gagawin na lang dyan, i-credit na yun sa susunod. So, gagawa ka pa ng arrangement dun sa customer mo na dito ka na magbabayad sa akin sa susunod na buwan kasi nasobra ako yung bayad.
So parang you are at mercy dun sa customer kung magbabayad ba siya o hindi. Worth it ba? Ito pa, kung nagkamali ka at hindi na mare-recover yung kita mong 2 to 3 pesos as a commission, tapos ang nagkamali mong amount is 2,000, thank you 2,000 versus 2 to 3 pesos. Worth it ba? Okay, another scenario. Let's say na mare-recover mo. So, tatawag ka, magpa-follow up ka. Stress. Yung stress na yan, is it worth it for the 2 to 3 pesos? Given na kunyari, naglagay ka ng convenience charge na 10 pesos. Dahil gusto mo on top yon, so 12 to 13 pesos. Worth it ba? The stress? Another scenario, naglalagay ka ng convenience fee on top ng commission mo. Kasi nga naman, wala kang kikitain, di ba? Pero meron silang yung mga customer mo, meron mga GCash. Napaka-convenient na rin sa kanila na magbayad na lang sa phone. And may convenience fee rin naman na babayaran. Lalabas pa ba sila ng bahay, pupunta sa'yo para magbayad kung kaya naman nila with the same convenience fee o baka mas mura pa? So, ano sa tingin mo? Ako guys, sa akin, ang iniisip ko lang is yung stress na magkamali ka versus sa kikitain mo na 2 to 3 pesos as a basic commission. Ako kasi guys, hindi ko talaga siya gustong dagdagan pa ng convenience fee. Kasi nga, ang iniisip ko, kung convenience fee lang, kakayanin ng mga customer na sila na lang magbayad sa cellphone nila. Diba? Bayad sa bayad website, pwede na rin sila magbayad doon. Diba? Another scenario guys is madami ka ng kakompetensya. Yung mga e-wallets. Yan, GCash, Paymaya, Coins. Ito pa, bayad center mismo. Pwede nang magbayad online, 'di ba? Sa bayad center pa, bayad sa bayad.com, bayan. Pwede ka pa magbayad ng credit card. Isipin mo 'yun, guys. Ano na ang laban mo sa ganung dami ng option ng pay deals for customer. Okay, in summary guys, para sa akin, it is no longer profitable ang bills payment, lalo na sa mga small businesses, sa mga tindahan, kung add-on mo, computer shop, yan, hindi na siya ganun profitable. Baka mas lugi ka pa in terms of pagod, stress, and yung service charge kung yung pamasahe mo. So, for me, it's no longer profitable, and I am no longer endorsing or recommending this para sa mga maliliit na businesses. Kung malaking business ka naman, kaya mong i-support, mini grocery, ganyan, kaya mong i-support yun kasi ang laki ng cash na dumadaan sa miikot sa business mo. And I think kakayanin mo, lalo na kung convenience fee. And nandyan lang naman din, di ba? Sa mini grocery mo. Di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!